Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ipa-file na ang formal na complaint kay Chis Escudero, isasailalim na siya sa preliminary investigation. Yun ang inanunsyo ni Ombudsman Buying kanina. Mga kabunyog. IPPI na si Chis. Ang ibig kong sabihin ng IPPI, preliminary investigation na. Ano ang ibig sabihin ng preliminary investigation? Hindi naman matapos na ang mga investigation na yan. Ang investigation kasi, sa Senate may investigation. Blue Ribbon Committee. Sa House mayroong investigation. Pero yung mga investigation na yan, in aid of legislation yan. Hindi naman yan para magsampa ng kaso. Yung investigation ng ICI, investigation yon, pero wala kasing prosecutorial power ang ICI. Investigasyon lang talaga. Ang NBI may investigation power din yan kasi National Bureau of Investigation. So, ang investigation kasi, ang investigation ng Blue Ribbon in aid of legislation. Yung investigation ng ICI, case build-up. Hindi naman para magsampa ng kaso, nag-iimbestiga pa lang talaga ng mga facts at ebidensya. Pag may nakitang mga ebidensya at facts, medyo yung sapat-sapat yung ebidensya, ipapasa ngayon sa, kung ang NBI pwede rin mag-imbestiga, ipapasa ngayon sa ombudsman. At ang ombudsman, magdi-decide ang ombudsman, mukha nga talagang sapat-sapat ang ebidensya na to, mag-conduct na tayo ng PI, preliminary investigation. Ano ang pagkakaiba sa PI? Sa preliminary investigation, pinapasagot na ngayon, ang tawag na doon sa tao na nai-involve, respondent na. Doon kasi sa investigation sa Kamara at sa Senado, ang tawag sa kanya, resource person. Ibig sabihin, hindi pa yan tinitingnan bilang krimen. Hindi Inimbestigahan ka bilang resource person. Okay? So, hindi pa yan tinitingnan bilang criminal case kasi investigation in aid of legislation. Pero kung sa investigation in aid of legislation may nakitang parang may krimen na involved dito, ipapasa yan sa mga dapat mag-imbestiga. Yan na yung ICI o kaya NBI. Pag may nakita ngayon na sapat-sapat na ebidensya, magkakandak na ngayon ng preliminary investigation. Ibig sabihin, formal criminal complaint na yan. Kaya ngayon, pag sinabi nating IPPI na si Chis, ibig sabihin niyan, papadalhan na siya ng criminal complaint, hindi case. Criminal complaint. Bibigyan siya ng pagkakataon na mag-submit ng kanyang counter affidavit. Yan yung tinatawag na counter affidavit. Ngayon, pag submit niya ng counter affidavit, titingnan yon kung matibay ang kanyang depensa. Kung hindi, mahina ang kanyang depensa, yung complaint at mga ebidensya sa kanya ay mas matibay, prima facie evidence. Kung ang isasampa ang kaso ay may reasonable certainty of conviction, maglalabas ng resolution ngayon na sampahan siya ng kaso. So, ibig sabihin, hindi pa ito kaso technically. Criminal complaint pa lang, reklamo. Pero, ano na ito? Preliminary investigation na, leading na ito sa filing ng case. Ibig sabihin, binibigyan siya ng pagkakataong idepensa ang sarili. Parang katulad ngayon kay Sara Duterte sa House. Diba? Sinasabi natin, preliminary investigation yan, parang preliminary investigation. Binibigyan siya ng pagkakataon na sumagot. Kasi kung hindi, kung may probable cause, dadalhin sa Senate. Yun na yung kaso. Impeachment. Okay? Pero ito naman kay Chis, yan na. Bibigyan na si Chis ng kopya ng complaint sa kanya, yung mga ebidensya, at siya ay respondent na. Ibig sabihin, siya ay pinapagpaliwanag ano ang kanyang mga sagot sa akusasyon sa kanya, counter na mga ebidensya niya, kung mayroon din siyang counter na testigo, sabihin niya, i-attach niya yung mga affidavits, yan. Ngayon, pag hindi na kumbinsi ang ombudsman sa sagot at paliwanag ni Chis Escudero, ipafile na ang kaso. Ano ang posibleng kaso? Posibleng money laundering, posibleng ding plunder o kaya conspiracy to commit plunder. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ayon nga dito kay Ombudsman Buying, wag daw tayo mag-alala. Gumugulong na rin ang kay Chis Escudero. Tapos na ang investigation, preliminary investigation na. Ibig sabihin, papadalhan na ng criminal complaint, papasagutin na. 10 days yan Within 10 days, submit your counter affidavit. 10 days lang yan.
Within 10 days, submit your counter affidavit. Oh. Pagkatapos lalabas na yung desisyon ng ombudsman, may prima facie evidence, reasonable certainty of conviction, file na ngayon sa Sandigan Bayan. Oh. Kaya yan mga kabunyog, sila Jingo Estrada, Ruel Villanueva, tapos na yung PI, tapos na yung preliminary investigation. Ipa-file na yan. Baka ngayong katapusan ng April o kaya unang linggo ng May. Yung kay Jinggoy, Joel Villanueva, ipa-file na yan kasi tapos na yung PI. Si Chis Escudero, ipi-PI pa lang. Ang maganda dito, ang sinasabi ni Ombudsman Buying, gumugulong na ang kaso kay Chis. Kaya wag tayong mag-alala. Akala ni Chis, libre na siya, hindi. Kaya tahimik na tahimik si Chis, tahimik na tahimik si Chis. Pero sabi ni Ombudsman Buying, grabe daw yung sa kanya, tawag. Siguro, mga nakikiusap sa kanya na wag naman daw tuluyan. Pero sabi ni Ombudsman Buying, hindi pwede. Hindi pwede. We will be conducting a PI soon. One thing I can tell you. I was in the briefing yesterday of the case build-up and yes, I was in the briefing yesterday of the case build-up. And it's going well. The papers are being, the theories are very strong and the papers are being prepared as we speak. That's why the complaint will soon be on the stage of preliminary investigation. Sir, may freeze order po ba for Senator Escudero? We will get there also. Papunta rin tayo dyan. Kasi dito nung nagkaroon ng Tamarind, 30 Tamarind transaction, we took it from there to start investigating that money angle. Kaya, one of the active cases right now is money laundering. Yun ang talagang pinupush namin sa AMLAC na ma-resolve kagad para ma-freeze natin ang funds. Yung kay Villanueva, nasa advanced stage na yun. Kasi tapos na ang preliminary investigation dun. Ready na yun for filing. Ready na yun for filing sa korte sa Sandigan Bayan. Kaya abangan na lang natin. Itong Chis Escudero, PI, preliminary investigation. Medyo nahuhuli itong kay Chis. Pero di bale, huli man daw at magaling, okay na rin. Di ba? Pero sila Joel Villanueva, Jingo Estrada, mauuna na. Kasi tapos na yung preliminary investigation sa kanila. Ready na yan for filing ang kaso sa ombudsman ay sa Sandigan Bayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, So, yan po ang mga updates ng ano ba ang kaso ni Chis? Plunder o conspiracy to commit plunder. Yan. Actually, si Chis Escudero na kinakabahan na yan sa pagbalik dito ni Saldico. Bakit? Silang dalawa yung magka-partner doon sa budget ng 2025 eh. 'Di ba? Sila yun eh. Actually, si Saldico, Appropriations Committee Chair, ang speaker si Martin. Pagdating sa Senado, is Senate President si Chis, tapos ang Finance Committee Chair si Grace Poe. So dapat sana ang nag-uusap, Finance Committee Chair ng Senado, Appropriations Committee Chair ng House. Pero hindi eh. Tinake over ni Chis Escudero yung siya ang kausap ni Saldico. Kaya ang nangyari dito, si Saldico at si Chis Escudero ang nag-usap. Ayan mga kabunyog. Kaya matindi itong si Chis Escudero. Kaya tahimik na tahimik eh. Tahimik na tahimik. Pero ang akala natin nung nakaraan, wala na, pinalibre na si Chis. Wala na. Pero hindi pala. Tuloy. Nitong linggo daw na ito, ipi-PI na si Chis. Ipi-preliminary investigation. Yan. Salamat naman. Alam nyo, suportahan natin si Ombudsman Buying sa mga ginagawa niyang ito. Mabigat to. Itong mga ginagawang ito ni Ombudsman Buying, mabigat. Kasi mga kaibigan niya yan. Kaibigan niya yung mga politiko na yan. Pero sabi naman ni Ombudsman Buying, gagawin niya ang lahat para sa bayan at sa batas. No? Kaya saludo tayo kay Ombudsman Buying sa bagay na ito. Okay? Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog, isip
sumisigaw. Bunyog, bunyog.